Nakapunta na ang grupo sa kakahuyan. Gayunpaman, naligaw sila, sumapit na ang gabi, at may naramdaman si Pikachu kaya umalis ito. Sinundan ni Ash si Pikachu, ngunit nakita niya ang isang inabandonang bayan. Natakot si May sa ideya ng isang ghost town, ngunit sinabi sa kanya ni Max na tinatawag itong ghost town kapag wala nang nakatira sa bayan. Habang naglalakad sila, lalo silang nakaramdam ng takot, ngunit nakita nila ang isang lagusan. Gusto nilang magpalipas ng gabi sa loob para may masilungan sila bago umulan, ngunit nakakita sila ng dalawang kulay ubing mata. Nang lumapit sa kanila ang mga mata, lumitaw ang katawan nito bilang isang hunter, ngunit mas nakakatakot at labis silang tinakot nito, kaya tumakbo sila palayo. Nang tumakbo sila palayo, naglaho rin ang multo. Naiinip ang Team Rocket, ngunit narinig nilang sumisigaw ang mga bida, kaya pumusta sila na mayroong kung ano sa loob ng lagusan. Pagpunta doon ng Team Rocket ay wala silang nakita, ngunit sumigaw rin sila sa takot nang dumating ang parehong multo. Nasa loob ng isang bahay ang grupo. May narinig sila, kaya sinilip ito ni Ash. Wala siyang nakita, maliban sa nagsimula ng umulan. Sinabi ni Brock na wala silang magagawa kundi ang manatili roon, na sinang-ayunan naman ni Ash, dahil magiging maayos sila hanggat magkakasama sila. Nasa loob pa rin ng minahan, nagising ang Team Rocket at nakita nilang umuulan. Inisip ni Meowth at James na isa talaga itong multo, ngunit itinanggi ito ni Jessie, at sinabing gutom lang sila kaya sila nakakakita ng mga ilusyon. Sumang-ayon sina James at Meowth, kaya sumayaw sila para gumaan ang kanilang pakiramdam. Narinig nila ang isang tunog mula sa mga lagusan, at lumitaw ang parehong multo. Natakot silang lahat, kung saan maging si Wobbuffet ay nasindak kaya tumakbo ito palayo. Inilabas ni Jessie si Viper at inilabas naman ni James si Cacnea upang harapin ang multo. Gayunpaman, natatakot din sila, ngunit gumamit ng pin missile si Cacnea. Tumagos lang ang mga missile sa multo, at nang gumamit ng poison tail si Viper ay ganun din ang nangyari. Inihagis ni Jessie si Meowth upang labanan ang multo, ngunit tumagos lang din si Meowth sa multo at tumama sa isang kable ng kuryente. Bumukas ang mga ilaw, kaya nakaramdam ng sakit ang multo at naglaho. Napansin ng Team Rocket ang mga Duskull, Ghastly, Haunter at Choppet sa malapit. Galit ang Team Rocket, ngunit isinalaysay ng mga ghost Pokemon ang kanilang kwento. Natulog na ang grupo, maliban kay May. Biglang may narinig na tunog ng isang instrumento si May, kaya ginising niya ang lahat. Narinig din ng iba ang instrumento. Pumasok sila sa isang silid, at nakita ang ilang mga Alakazam, Kadabra, Hypno, Drowsy, Kirlia at isang Ralts na nagsasaya. Nakita rin nila ang isang Abra na natutulog dahil marahil sa labis na pagsasaya nito. Naitulak ni May sina Ash at Max, kaya nagsitakbuhan palayo ang lahat ng Pokemon. Nakita nilang natutulog pa rin ang Abra, na gumagamit ng safeguard para harangan ang ingay. Nakakita si Max ng isang litrato at ipinakita ito ang mga psychic Pokemon kasama ang ilang mga minero. Naniniwala si Brock na ginamit ang mga psychic Pokemon upang tulungan ang mga minero. Dahil dito ay nagtaka si Ash kung ano ang nangyari. Bigla nilang nakita na ipinapakita ng Abra ang panaginip nito, iniwan ng mga minero ang mga psychic Pokemon dahil hindi nila ito maisama. Humabol sa kanila ang Abra, ngunit huli na ang lahat at umiyak ito sa kalungkutan. Kaya, nagplano ang mga bida na ipaghanda ang mga psychic Pokemon ng isang pagdiriwang upang pasayahin ang mga ito. Naghanda ang mga bida ng mesa, nagpatugtog ng musika at pumasok ang mga psychic Pokemon. Samantala, narinig ng Team Rocket na naging tahanan ng mga ghost Pokemon ang mga lagusan hanggang sa dumating ang mga minero. Nang umalis na sa bayan ng mga minero, nagdaos naman ng mga pagdiriwang ang mga psychic Pokemon, at hindi na kayang magtiis pa ng mga ghost Pokemon kaya gumawa ito ng ilusyon upang takutin palayo ang mga psychic Pokemon para magkaroon ng kapayapaan. Nagplano ang Team Rocket na kunin ang ginto, kaya nagpa siya silang tulungan ng mga ghost Pokemon. Tumakas si Wobbuffet at nagtungo sa bahay kung saan naroroon ang pagdiriwang, at nang makitang sumasayaw si Kirlia, ito ay umibig. Pumasok si Wobbuffet, binigyan ng bulaklak si Kirlia at labis na natuwa sa naging tugon nito. Biglang naramdaman ng grupo na yumanig ang lupa, kaya lumabas sila at nakita ang multo kanina, ngunit mas malaki. Kinuha nito ang lahat ng mga psychic Pokemon at si Pikachu, maliban kay Wobbuffet. Pumasok rin si Wobbuffet sa bibig ng multo at naglaho ito, na naglantad sa mga ghost Pokemon at sa makina ng Team Rocket. Sinabi ng Team Rocket na ang makina ay hindi tinatabla ng psychic at electric attacks. Gustong malaman ni May kung bakit nakipag-alyansa ang mga ghost Pokemon sa Team Rocket, kaya sinabi ng Team Rocket na nagpasya lang silang tulungan ang mga ghost Pokemon na hindi makapamuhay ng tahimik dahil nagdudulot ng gulo at ingay ang mga psychic Pokemon. Sinubukang sirain ni Wobbuffet ang mga rehas gamit ang kamay, ngunit wala itong naging epekto. Kaya, binangga na lang ni Wobbuffet ang mga rehas at nagtagumpay siyang masira ito.
Tumakbo palayo ang mga psychic Pokemon, kaya gumawa ng isang Shadow Ball ang mga Ghost Pokemon. Humarang si Kirlia at gumamit ng Reflect na nagbalik ng atake sa Team Rocket at nagpatalsik sa mga ito. Ang tanging natitira na lang ay ang labanan, akmang aatake ang mga Ghost Pokemon at Psychic Pokemon, kaya gumamit ng Thunderbolt si Pikachu para patigilin sila. Mukhang galit pa rin ang magkabilang panig, kaya nang makita ang Abra na natutulog pa rin, nakaisip ng ideya si Brock. Kinabukasan, muling nagsaya ang mga psychic Pokemon ngunit napapalibutan na sila ng safeguard, kaya walang naririnig na kahit ano ang mga ghost Pokemon, kaya naging masaya rin sila. May sakit ang Munchlax ni May, ayaw man lang nitong kumain. Tiningnan ni Max kung mayroong Pokemon Center na malapit, ngunit wala siyang nakita. Dumating ang isang matandang babae at narinig ang problema, kaya inalok niya ang kanyang tulong upang gamutin ang lagnat ni Munchlax. May dumating na isang lalaki at nag-alok din ng tulong na may isang Mime Jr. sa kanyang likuran. Inaasikaso ni James ang kanyang may sakit din na Chimecho, ngunit sinabi sa kanya ni Meowth na walang Pokemon Center sa malapit. Iminungkahi ni Jessie na gumamit ng Heal Bell, kaya inutusan ito ni James na gawin iyon, ngunit masyadong mahina si Chimecho para magawa ito. Kinuha niya ito at pumunta sa isang bangin upang tingnan kung may malapit na center, ngunit nakakita siya ng isang kastilyo at tumakbo patungo rito. Tinawag ni James ang kanyang nani at pop-pop, o lola at lolo, at dumating ang mga ito upang gamutin si Chimecho. Napansin ng dalawang matanda sina Jessie at Meowth, kaya inakala nitong si Jessie ang pinakasalan ni James. Na-imagine ni James ang buhay niya kasama si Jessie at sinabing mas mabuti pang mamatay na lang siya. Sa halip, sinabi ni James sa kanyang lolo at lola ng mga empleyado niya sina Jessie at Meowth. Ipinaliwanag niya kina Jessie at Meowth na ang kastilyong ito ay isa sa kanyang mga summer cottage, noong bata siya ay palagi siyang binabantayan ng kanyang mga tutor at mentor na pumupunta para sa kanyang mga takdang aralin at musika, kahit na hindi siya nag-aaral ay tinuturuan pa rin siya, kaya kapag pumupunta siya sa cottage na ito para magbakasyon, nagiging masaya siya. Naalala rin niya na bawat nasusugatang Pokemon ay ginagamot ng kanyang lola at lolo sa cottage. Sinabihan niya sina Jessie at Meowth na umarte bilang kanyang mga empleyado sa kanyang malaking kumpanya dahil gusto niyang mapahanga ang kanyang mga lolo at lola, at pumayag naman ito. Kaya, umarte sila bilang mga empleyado ni James at sumunod sa loob ng kastilyo. Sinabi ni Nani na kailangang magpahinga ni Chimecho. Dumating si Mime Jr. at inisip ni Jessie na napaka-cute nito. Tinanong ni Pop-Pop si James kung para saan ang R sa kanilang damit, kaya sinabi sa kanya ni Jessie na para ito sa royalty at romance. Naging proud si Nani at hiniling na sana ay narito ang mga magulang ni James, ngunit ayon sa kanya ay ilang buwan nang nasa cruise ship ang mga ito. Dumating ang mga bida at humingi ng tubig at nakita ang Team Rocket. Tumakbo si James sa kanila at matapos silang sabihang hinaan ng kanilang boses ay sinabi niya sa kanila kung ano ang nangyayari, na labis nilang ikinagulat. Sinabi ni May kay James na may sakit ang kanyang Munchlax, kaya pumunta sila doon upang humingi ng tulong. Humingi ng pansamantalang pagkakasundo si James, hindi siya manghuhuli ng anumang Pokemon hanggat itinatago ng mga bida ang lihim na siya ay miyembro ng Team Rocket. Nang mapagtanto na may utang na loob sila sa mga lolo at lola ni James, sumang-ayon ang mga bida sa kasunduan. Dumating sina Nani at Pop-Pop, kaya sinabi ni James sa kanila na mga kaibigan niya ang grupo. Maayos na ang pakiramdam ni Munchlax, ngunit tinanong ni Nani at Pop-Pop kung nasaan ang mga empleyado ni James, kaya tumakbo si James upang kunin sina Jessie at Meowth. Nakita niya ang dalawa na kinakain ang mga pagkain sa ref, kaya sinigawan niya ang mga ito dahil sa kanilang masamang asal, ngunit hindi naglaon, dumating din ang iba. Sinabi ni James sa kanyang lolo at lola na sinusuri lang nina Jessie at Meowth kung maayos ang pagkain. Sinabi ni Nani sa kanyang asawa na dapat nilang ipasyal ang mga bisita sa bahay ng mga Pokemon. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang mga Pokemon na sina Aipom, Wooper, Spinarak at Oddish. Nakarinig si James ng sumisigaw, kaya pinuntahan niya sina Jessie at Meowth. Kinuha pala nina Jessie at Meowth ang isang Oddish, kaya binawi ito ni James at pinakawalan. Ipinaalala ni James kay Jessie na sumumpa itong hindi magnanakaw ng kahit ano, bagaman sinabi nitong hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Pagsapit ng gabi, dumating si Mime Jr. at nakita nito si James na binabantayan si Chimecho. Dumating si May at pinuntahan si Munchlax para tingnan ito. Sinisisi ni James ang kanyang sarili sa pagkakasakit ni Chimecho, ngunit sinabi niya kay May na magiging maayos din ang lahat at matulog na. Lumapit si Mime Jr., kaya naisip ni James na gusto nitong samahan siya sa pagbabantay. Samantala, nagtatago sina Jessie at Meowth at tumatawa ng malakas na tila naghahandang gumawa ng kalokohan. Kinuha nila sina Mime Jr. at Munchlax habang nagpaplano ring kunin ang mga Pokemon mula sa bahay ng mga Pokemon. Nagising si Ash at may nakitang ilaw sa bahay ng mga Pokemon.
Nagising din si James at nakitang nawawala sina Munchlax at Mime Jr. at napansin na may nangyayari sa bahay ng mga Pokemon. Hinarang ng mga bida ang Team Rocket habang ipinaalala naman ni James kina Jessie at Meowth ang kanilang pangako, ngunit walang nangyari dahil kinuha nila ang mga Pokemon. Hinila ni James ang sako, kaya napunit ito at nakalaya ang mga Pokemon. Inilabas ni Jessie si Suviper at inilabas naman ni Ash ang kanyang Phanpy. Gumamit ng Poison Tail si Suviper, ngunit gumamit ng Rollout si Phanpy at tinamaan si Suviper. Inilabas ni James si Cacnea at inutusang umatake kina Jessie, Meowth at Suviper. Gumamit ito ng Sandstorm at tinamaan sila, ngunit lumabas si Suviper para gumamit ng Wrap. Gumamit si Cacnea ng Needle Arm na nakasakit ng matindi kay Suviper. Gumamit si Phanpy ng Hidden Power at si Cacnea ng Pin Missile na nagpatalsik kina Jessie, Meowth at Suviper. Dumating sina Nani at Pop-Pop para tingnan kung ano ang nangyayari, kaya sinabi nilang naglalaro lamang sila kasama ng mga Pokemon. Bumagsak pabalik sina Jessie at Meowth sa bahay ng mga Pokemon, at sinabing kahit gabi ay nagtatrabaho sila. Kinabukasan, paalis na ang mga bida, kaya pinasalamatan nila ang lolo at lola ni James sa tulong, pati na rin si James na tinukoy nila bilang pangulo ng kumpanya. Naghintay sina Jessie at Meowth kay James sa loob ng kanilang balon. Binantayan ni James si Chimecho na mas mabuti na ang pakiramdam. Sinabi ni Nani at Pop-Pop kay James na kailangan pa rin ni Chimecho na magpahinga. Inisip ni James ang mga ginawa nila ni Chimecho noon at nagsimula siyang umiyak, ngunit nagpa siyang umalis at iniwan si Chimecho sa kanyang lolo at lola para alagaan. Nang akmang ibibigay na ni James ang Pokeball ni Chimecho, nakahulog siya ng isang Pokeball at hinawakan ito ni Mime Jr. na hinayaang mahuli ang kanyang sarili. Sinabi ni Nani at Pop-Pop kay James na gusto siya ni Mime Jr. at dapat niya itong isama sa kanyang paglalakbay. Habang nakatingin sa Pokeball ni Mime Jr., inamin na ni James sa kanyang lola at lolo na kasapi siya ng Team Rocket. Pagkatapos nun ay sumakay na si James sa balon, habang ang kanyang lola at lolo naman ay sinabing nagtitiwala pa rin sila sa mga motibo ni James, kahit na sinabi nitong miyembro siya ng Team Rocket. Habang papalayo, kumaway si James upang magpaalam kay Chimecho.